Yun, so hello. Welcome po ulit sa another tutorial. So today naman po, di-discuss natin ay about sa CSS naman po. Okay. So, nung last lessons natin, naaral na natin ang HTML, mga fundamentals, mga basic markups, tables, list, forms. Ngayon naman po, lagyan natin ng konting buhay. Ano po, pag po sinabing CSS, ito po ay cascading style sheet. Po, no, dito na lang po tayo mag-focus sa style. No, maya natin ano yun si cascading. Ito man tayo sa style sheet, meaning si CSS po ay what gives the look and feel. Ano po, look and feel for HTML elements. Okay? Yan. So, pag CSS po, yan po ang definition po niya sa textbook. Tingnan natin. Okay. So, ano po ba ang CSS? It's a design or a style language intended to use for creating presentable and attractive websites. Po. Ayan. Before learning the CSS, make sure po na meron na tayong understanding of HTML kasi po magkapatid silang dalawa. So, hindi ka pa matututo ng CSS kung hindi mo po sisimulan si HTML. Okay? Then, CSS po ay meron pong iba-ibang declarations po. Pwede natin siyang i-declare into inside the HTML file on head. Ano po, pwede natin ilagay sa head tag, no? Or pwede naman in a separate dot CSS file. Pwede rin naman po inside the tag as attribute. Opo, so yun po yung tatlong way natin para po sa paglagay po ng CSS or styles po sa ating HTML document. Po, pag po sinabi nating inside the HTML file, embedded po. Okay? Then, in a separate CSS file, ito po ay external. No? Then, inside the tag as attribute, ito po ay inline. Oh. Yan. So, mayroon tayong tatlong forms na po. Pero ang pinaka-recommended nga natin ay in a separate .css file. Okay? So, ano po ba ang main parts ng ating cascading style sheet? So, meron po tayong the property. And then, the value. No? So, halimbawa po ng property and the value ay color, then blue. Ganyan po. So, saan po natin siya ilalagay? Lalagay po natin siya sa isang selector. Okay? So, ganito po ang basic na form ng ating CSS selector, then property, value. For example, sa isang paragraph, denoted as P. So, set natin yung color as blue, meaning all paragraphs po ng ating HTML document po ay magiging kulay blue. Yan. So, let's take for example itong ating sample HTML document. Yan po. No, this is a text. This is a paragraph. Yan po, kita nyo. Meron tayong H1 dito at meron pong paragraph po dito. Okay? So, ngayon gagawa tayo ng separate na CSS file. Yan. So, name natin as style.css.
Ayan. Okay, so save muna natin sila pareho. So, sa loob po ni style.css, yan. So, hanapin natin si P daw po. Yan, lahat daw po ng labeled na P ay babaguhin natin ng kulay. Oh, so, P, yan. Then, color ay blue. Okay. Ito po yung ating selector, again. And then, yung ating property. And then, yung ating value, si blue. Ngayon po, kung isave mo yan, makikita nyo, wala naman pong magiging changes dito sa ating HTML. Bakit po? Kasi hindi pa natin ini-import, no? Or sinasama yung CSS doon sa ating HTML file. So, paano po natin siya i-import? Tawagin natin si link, rel, sa loob po ito ng head, style sheet, then src, style.css. Oh, sorry. href po pala. Ayan. Save natin. Then, refresh natin to. Ayan po, makikita nyo, yung paragraph po ay naging blue na. Dahil po yun yung sabi natin sa CSS natin. Po. So, wala pong nagalaw dito. Ayan. Plain HTML lang po sila. Andyan po yung tags. Andito po yung content natin. Po, yung laman. Then, pero nabago na po yung color. And then po, si H1 din po, pwede rin nating baguhin. Basta tawagin nyo lang po yung element na ayusin natin. Yan po, kita nyo selected po siya. Okay? H1, text align naman, center. Ayan. Po. Ayan, gamit ko po ay si Phoenix Code na makikita nyo mas interactive po siya since compatible po siya with HTML, CSS, JavaScript. Ayan, binibigyan po tayo ng mga help dito po. Ayan. Ayan, si H1 on po ay inalign natin sa center. Then, bigyan natin ng background color. Okay. Ayan po. Ayan. So, nabibigyan natin ng style elements po, like colors, no po, the background, no po, yung ating HTML document. Okay? Pwede natin sila lagyan ng border kung gusto natin. Okay. So, ayan, nakuha na natin ng konti yung ating CSS. So, ito po. Basahin lang natin. So, meron tayong types of CSS selectors po, no? Ayan. So, una pong ating selector ay si type selector. Is for selecting a specific HTML tag. Okay? Yun po yung ginawa natin kanina. So, ito po ay example ng type selector. Meaning, lahat po ng nakikitang H1 dun po sa ating document ay mababago. Yan. Similar po sa pinakita ko po dito. Na lahat po ng H1, yan. Prove natin na lahat ng H1. Gawa pa ako ng isa. Yan. So, lahat po ng merong element na H1 ay i-adapt po yung style po na yun. Dahil gumamit po tayo ng type selector. Next naman po ay universal selector. Okay? So, pag sinabi naman pong universal selector, all elements inside. Ayan. So, lahat po ng nasa loob. So, denoted naman siya as asterisk. Ayan. Then, kaya natin ng font family.
Opo, ayan. Nandito naman lahat ng ating mga possible na CSS, ano. Ayan. Hit natin serif. Or sans serif pala, sorry. Para hindi na po siya. Ayan po. So, all elements po ay sans serif na lang po ang font style, no? O font family. Ayan. So, apektuhan po lahat ng elements sa ating HTML document. Then, meron naman po class selector. The class selector selects all HTML elements depending on the particular class attribute. Okay? Ayan, pwede naman pong, halimbawa, i-group natin sila. Okay? So, H1, lagyan natin ng class. No, attribute po ito. Class attribute ay used for styling naman po. Ano? Si class attribute ay used for styling groups of elements. Heading. Ano po? So, class heading. Then, class heading. Okay. Ayan. So, dalawa po silang class heading. Then, class content. Ayan, ganyan naman po. Then, lagay ulit tayo dito ng try po natin ulit. Yan, so meron tayong dalawang groups of elements. Una po ay yung merong class na heading at yung isang may class na content. So bigyan po natin sila ng different style. So parahin po natin lahat ng formatting para po ma-reset lahat. Okay. So para po tawagin ng isang class, so dot po. Ano po yung class niya? Heading. So dot heading. Then lahat po ng heading ay sa-center natin. Align, center. And then parang background. Okay, and then font family, sans serif. Okay. Yan, makita nyo po. Lahat po ng may class lang po na heading ay naapektuhan. Ito po. Dahil po sila lang po may class na heading. Si class content po, dahil hindi naman po sila part ng ating class heading, wala pong nagbago sa kanila. Ngayon po, bigyan natin ng style si ating content. Content. Okay, so sa content naman, lagyan natin ng color. Hanapin natin ng magandang kulay. Ayan. And then, lagyan natin ng border. Ayan. Ayan po. So, makita nyo. Ayan, yung paragraph, regardless na kung anong type siya ng element. Ito yung isang paragraph. Ito ay isang H1. Pero po, naset po yung ating color into blue-violet. Then, the border is 1 pixel dotted. Okay? Then, lagyan natin ng ibang font po. Ayan. Then, lagyan natin ng margin.
So, nakakapag-set tayo ng different styles na po using the class selector. Kung ano man po yung gagamitin dyan, depends na lang po sa kung ano yung requirements nyo po. No, kadalasan po, ginagawa ko, declare po tayo dito ng button. Opo, kaya ko ng button. And then, so log in. Then sign up. Ayan. So, kung ito pong mga buttons na to ay for login, so class. Ayan. Kung mga para sa login screen natin, so lalagyan ko po sila ng same na ano po, na designs, no po. Pero kung ayan. So, ito pong si login sign up, pwede ko pong lagyan ng another styles, ano po, dahil po sila ay nasa class login. So, baguhin natin yung width. Width 50 pixels. And then height 50 pixels. Check natin. Ayan. So, lakayan pa natin to. Then, lagyan po natin ng border radius. Ito po ay mga mga ayun, pandagdag lang ng look para lang po ma-differentiate natin yung styled with CSS, tsaka po yung hindi naman lagyan ng style. Dahil sila po ay login. So, kasi po pag nilagay natin button, so lahat sila ay mababago. Okay? Pero pag ginawa natin login lang, kung ano lang po yung elements na concerned, sa login ay ma-modify. Okay? So, ito pong si clear ay wala naman po. Hindi naman po siya kasama sa login class. So, hindi po modify yung size po niya and the edges po. Okay? Ayan. Then, meron naman ID. So, hindi lang po class, pwede rin po si ID po. So, halos same lang po ng ating class. Si ID po ay isa lang ding way para po makategorize natin yung elements. Okay? Like, button, type, ID equals submit. Kung submit button siya, gusto natin iba yung kulay, halimbawa. Ayan. Okay, so button, ID, submit. Then, class, login. Ayan, halimbawa. Parang kumbaga, si ID po ay isa lang ding way para po mabigyan natin ng design. So, paano naman po tawagin si ID? So, hindi po siya dot. Siya naman po ay hashtag. Hashtag submit. Ayan raw po ang styles po ng hashtag submit or ID submit. Lagyan natin ng color. Background. Ayan. Set po ito. Then, lakayan natin din yung size na parang salag. Ayan.
same lang po, ano. Yan, pwede ka pong maglagay ng styles dyan at sa class. Kung ano po yung choice mo na gamitin, nasa sa'yo naman po yun, kung class or ID. Pero mas gamit po sa CSS si class, since po si ID ay for JavaScript, ano po, mas use po siya for JavaScript. Okay. Pero same sila ng purpose. Okay. Ayan. Next, ayan po yung ating CSS selectors po, ano. Ayan, kung para daw po tayo mag-add, tulad po ng sinabi ko kanina, si inline, no po, lagay natin dito sa mismong tag, ano po, using the style attribute, ano. So, pwede nating ma-override. Kaso po, ito po ay isang hindi ko recommended na method kasi po ito ay nakakapagpahaba ng HTML file natin. Dapat po kasi pag HTML file lang, mga HTML documents lang po yung ilalagay. Okay. Lagyan natin color. Like, bagoy natin yung color into red. Ayan po, makikita nyo na override pa. Nabigyan pa po natin ng separate po na design, no po, using the style attribute. So, yan po yung tinatawag na inline CSS. Pag naman po embedded, nilalagay naman po natin dito sa taas, sa may head. Ito yun, internal po yung ibang tawag. Yan, can be found in the head section. So, ito po nasa head. Gagamit po tayo ng style na tag. Then, kung ano po yung nilalagay natin dito sa external CSS file, ganun din po yung nilalagay sa internal CSS. Okay? Yan, ganyan din po. Then, last po ay external, yung nagde-declare po tayo ng separate CSS file with a CSS extension. Commonly named as style CSS. Yun po. Yun po ang common na name niya. Okay, so yun po yung ating introduction to CSS. Yun po.